Alexa POV. Pagkatapos ng mainit na sandali sa pagitan naming dalawa, pareho kaming may ngiti sa labi na nakatulog, kontento at masaya sa isa't isa. Bininyagan lang naman namin ang penthouse kung saan simula ngayong araw, ito na ang magiging tahanan ko. Sana lang talaga, hindi ko pagsisihan ang naging desisyon kong ito. Sa ginawa kong pagpayag na ibahay niya ako, alam ko sa sarili ko na wala na itong atrasan. Alam kong makakawala lang ako sa kanya kapag tuluyan na siyang magsawa sa akin. Sa ngayon, mukhang kailangan ko na lang munang i-enjoy ang lahat. Kung maaayos naman ang magiging pakikitungo niya sa akin, why not naman, hindi ba? Dahil sa pagod, hindi ko na napigilan pa ang mahimbing na matulog. Muli ako nagising na sakto na lang nakalalabas lang ng banyo ni Luther. Mukhang nakaligo na siya dahil basang-basa ng kanyang buhok. Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Magbihis ka, aalis tayo, nakangiti niyang wika. Mabilis naman ako napabangon ng kama at muli ding napahiga ng maramdaman ko. Nahubot-hubad pala ako. Wala ko ni isang saplot sa aking katawan at kahit na makiinang ulit niya ng nakitang katawan ko, nakakahiya pa rin na ibunyang-nyang ko sa harapan niyang hubad kong katawan. Hindi pa rin ako sanay at porket normal na lang sa aming dalawa ang mag-sex, hindi na ako magkaroon ng kahit na konting respeto sa sarili ko. Hanggang ngayon ba naman, nahihiya ka pa rin sa akin? Narinig kong sambit niya bago siya naglakad palabas ng kwarto. Kinuha kong pagkakataon yon para mabilis na bumangon ng kama at halos patakbong pumasok sa loob ng banyo. Nagpasya na din akong maligo. Isang mabilis na pagligo dahil baka mainip sa paghihintay sa akin si Luther. Lalabas daw kami at excited din naman ako kung saan niya ako dadalhin. Yun nga lang pagkatapos kong maligo, biglang nagsana ng realisasyon sa isipan ko. Wala pa pala akong kahit na isang damit dito sa penthouse. Dinala lang ako ni Luther para tingnan daw ang bago kong tirahan kaya wala talaga akong bitbit na kahit na isang damit. Mabuti na lang talaga at may tuwalya na dito sa loob ng cabinet na matatagpuan din mismo dito sa loob ng banyo. Dali-dali akong kumuha ng isa at tinapis yon bago lumabas. Yun nga lang pagkalabas ko ng banyo, sumalubong naman sa paningin ko si Luther. Bihis na ito at mukhang ako na lang ang hinihintay niya. Aalis ba tayo? I mean, wala pa pala akong pamalit na damit. Saan tayo pupunta? Kaagad kong tanong sa kanya. Napalingon naman ito sa akin sabay hagod ng tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Of course, alam kong tungkol sa bagay na yan. No worries. May mga damit kang pwedeng isuot. Mamili ka lang. Nakangiti niyang wika. Sabay turo sa kabilang bahagi ng kwarto kung saan may nakita akong mga paper bag na maayos na nakapatong sa isang X-chair. X-chair dahil kakaibang hugis nito. Hindi naman ako pinanganak kahapon para hindi ko malaman kung anong klaseng sofa yun at para saan. X-rated chair. Shit, meron nga dito sa loob na silid. Kakapasok lang ba nitong kasama ng mga nakapatong na mga paper bags na nasa ibabaw at gilid nito? Hindi ako makapaniwala sa akin nakita. Bigla din ako nakaramdam ng pagkailang. Ano kayang tumatakbo sa isipan nitong si Luther? Bakit may ganito sa kwarto namin? Sa isang mall ako dinala ni Luther. Sky the limit daw at lahat daw ng gusto ko, bibilin niya since happy daw siya dahil sa pagpayag kong ibahay niya. Regalo niya daw sa akin and since kailangan ko din talaga ng mga gamit para sa paglilipat ko sa bago kong tahanan. Pumayag ako. Bumili ako ng mga gamit na kailangan ko, lalong-lalo ng mga damit ko. Yun nga lang wala sigurong balak si Luther na magtipid. Sa mga high-end shop niya ako dinala, mga damit pambahay lang naman ang bibilin ko sana at ilang piraso na mga pangalis pero ang presyo, halos malula ako. Ayos lang naman daw, as long as kasya sa akin, bibili niya daw. Nagmumukha talaga tuloy siyang sugar daddy, isang napakagwapong sugar daddy. Gayon pa man, dahil nandito na din ako, at kesa maghubad naman ako dahil wala akong pamalit na damit, nagsukat ako ng mga damit. Mula sa sapatos, mga underwears at mga damit, lahat ng mga gamit sa katawan na alam kong kailangan ko, kinuha ko na. Hindi naman ako ang magbabayad eh. Gagalingan ko na lang sigurong performance ko ng kahit na konti para naman makabayad kahit na papaano. Yun nga lang habang nag-iikot kami, hindi talaga maiwasan na may mga kontrabida kang makakasalubong. Kagaya sa mga pelikula, may mga epal talaga. Kagaya na lang ngayon, bigla na lang kami sinalubong nila daddy. Kasama nito si Alvira at ang nanay nitong si Martha. Mukha silang mga yagit na mabilis na lumapit sa amin ni Luther.
Alexa anak, mabuti naman at nagpakita ka din. Nakangiti nitong wika sa akin. Wala sa sariling napatingala ako kay Luther at nang mapansin ko, ang seryoso nitong mukha, kaagad kong hinarap si Daddy. Ano na naman ba ito, Mr. Romualdez? Ilang beses ko bang ipapaintindi sa inyo na wala na tayong kaugnayan sa isa't isa? Pinutol ko na yon, kasabay ng paglibing kay Mommy, kaya tigilan niyo na ako. Hindi ako interesado sa mga offer mo. Sa'yo na ang negosyo mo dahil kahit na 5 duling, alam kong wala akong mapapakinabangan dyan. Seryoso kong wika. Alexa, ano ka ba? Ikaw na lang nag-iisang kadugo ko na nandito sa mundo. Kaya mo ba akong tiisin anak? Naluluha nitong sagot. Natiis niyo nga po kami noon ni Mommy, kaya naman kayang-kaya ko din po kayong tiisin ngayon. Nasa kanila na ang kaligayahan mo, hindi ba? Ibigay mo na sa kanila lahat ng time mo dahil noon pa man wala na akong pakialam pa. Seryoso kong sagot. Alexa naman, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Alam kong bitter ka pa rin sa mga nangyari dahil sa hiwalayan yung dalawa ni Daniel. Pero pwede bang mag-move on na? May pang-rebound ka na, hindi ba? Pagkatapos kay Daniel, sa uncle ka pumatol at ano pa ba ang... Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Alvira nang biglang umangat ang palad ko at sinampal ito. Sino ka para kausapin ako? Kinakausap ba kitang malandi ka? Galit kong sigaw sa kanya. Naramdaman ko naman ang paghawak ni Luther sa kamay ko. Tinitigan niya ito bago niya sinenyasan ng isa sa mga tauhan niya na sampalin si Alvira. Hindi mo na kailangan pang dungisan ng palad mo sa mga ganitong bagay, Priscilla. Kung gusto mong manakit, ipaubaya mo sa mga tao ko. Narinig kong seryoso niyang bigkas kasabay ng malakas na hiyaw ni Alvira. Binigyan lang naman to ng mag-asawang sampal ng isa sa mga bodyguards ni Luther. Ano ba? Tama na! Sino kayo para saktan ng anak ko? Gerardo, do something! Naging demonyita na yung anak mo! Narinig kong wika ng kabit na si Marta. Hawak nitong nasaktang anak na nag-umpisa ng umiyak. Bakat sa mukha nito ang palad mula sa pagkakasampal. Yun nga lang hindi ko mapigilan na mapasinghap nang si Marta naman ang pagbalingan ng mga bodyguards ni Luther. Siya naman ang binigyan ng mag-asawang sampal. Hindi ko tuloy malaman kung anong iisipin ko ngayon. Gaano ba kalupit si Luther para gawin to in public area? Pinagtitinginan na din kami ng iba pang mga shoppers na nasabing mall kaya wala sa sariling napahawak ako sa braso nito at hinila siya paalis. Mr. Gerardo Romualdez, kapag may kailangan ka, pwede kang dumalaw sa opisina ko. Mag-usap tayo na hindi kasamang mga alipores mo. Seryosong wika ni Luther. Napansin kong tuwa na kaagad na rumihistro sa mukha ni Daddy at nakangiting tumango. Salamat Mr. Blanco. Sinasabi ko na nga ba isa po kayong tao na may mabuting puso at naiintindihan ng saloobin ng kapwa niyo negosyante. Nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapaismid. Nasaktan na lahat-lahat ang pamilya na itinuring niya sa mahabang panahon, masaya pa rin siya sa isang pabor na walang kasiguraduhan kung ibibigay ba ni Luther. Well, bahala na nga sila. Ang importante lang naman sa akin ngayon ay nag-enjoy ako sa shopping. Naranasan ko man lang minsan na may pera't nabibili lahat ng nais ko. Maranasan ko man lang din minsan ang makasuot ng mga mamahaling gamit. Luther, kalabisan na to. Ang dami mo nang binili sa akin. Hindi ko mapigilang reklamo kay Luther habang nandito kami sa loob ng isang jewelry shop. Pagkatapos na medyo mahabang oras na pamimili sa iba't ibang shop, nagulat na lang ako na bigla niya akong hilahin papasok dito sa nadaanan naming jewelry shop. Mismong mga manager ang nasa harapan namin at inilapag nitong mga latest collections di umano nilang mga jewelry. Halos malula ako sa mga nakita kong presyo. Feeling ko tuloy, hindi lang katawan kong gustong bilihin ni Luther, kundi pati na rin yata ang kaluluwa ko. Bakit ba kailangan niya pang gumastos ng ganito kalaki? Gayong nakuha niya naman na ang lahat sa akin. Pumili ka ng napupusuan mo, Priscilla. Hindi tayo aalis dito hanggat wala kang magugustuhan. Magre-request ako na ilabas nila lahat ng collections nila. Or kung gusto mo, bilhin na lang natin lahat ng nasa harapan natin. Mukhang bagay naman sa'yo Nakangiti niyang wika sabay dampot na isang white diamond necklace. Sinipat niya yun ng tingin at siya na din mismo naglagay sa leeg ko. Napansin kong pinakatitigan niya muna ito bago niya dinampot ang earrings at binigay sa akin. Hindi ko masyadong kabisadong paglalagay ng earrings kaya sige na, ikaw nang bahala. Nakangiti niyang wika. Wala na akong nagawa pa kung hindi sundin ang nais niya. Nilagay ko yon sa tenga ko
habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa akin. Sa totoo lang, nakakailang itong ginagawa ni Luther eh. Nakasunod ang mga mata niya sa bawat kilos ko. Nakakatakot din kasi dahil feeling ko, kaunting pagkakamali, nasisigawan niya ako eh. Perfect, bagay sa'yo. Ang ganda. Nakangiti niyang bigas. Muli siyang dumampot ng isa pa't hinawakan ng kamay ko. Hindi na ako nakapalagpa ng isuot niya sa palisingsingan ko ang isang kulay pink na Tiffany pink diamond ring na sobrang ganda. Parang gusto ko tuloy maluha kahit naman papaano alam ko ang mga ganito eh. Isa itong mamahaling engagement ring na may presyo na milyones. Ano ba? Ganito ba ako kamahal sa paningin ni Luther? Parang gusto ko na tuloy matakot sa mga pinagagawa niya eh. Sobra-sobra na kasi at willing talaga siyang gumastos kahit na magkano para sa akin. Ang akala ko talaga katawan lang ang habol niya sa akin pero bakit ganito? Wala na ba siyang balak na pakawalan ako? Gusto niyo bang manatili ako sa tabi niya habang buhay? Well, may choice ba ako? Wala rin naman akong ibang mapuntahan, kaya ayos lang din naman. I like it. I really love it. Narinig kong wika ni Luther. Hindi niya na pinahubad sa akin ng mga alahas na nasa katawan ko na. Babayaran niya na daw. Alam kong kahit tatanggihan ko pang napaka-expensive niyang regalo, hindi niya din naman ako pakikinggan. Bago siya nagbayad, nagturo pa siya ng iba pang mga alahas. Hindi na ako mapila dahil iniisip ko na baka hindi naman para sa akin. Pagkalabas namin sa jewelry shop, kaagad na ako nagaya kay Luther na umuwi na kami. Nagdahilan ako na pagod na ako which is hindi naman. Wala lang, gusto ko na umuwi dahil baka kung ano pang maisip niyang bilhin para sa akin. Nakakahiya na. Hindi naman ako gold digger para sulitin ang pagkakataon na willing siyang gumastos. Pumayag naman siya na uuwi na kami. Pero may dadaanan pa daw kami bago kami umuwi ng penthouse. Saan? Nagtataka kong tanong. Malalaman mo mamaya, gusto kong ipakilala ka kina lolo at lola. Tsak na makakasundo mo sila. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi na ako sumagot pa. Sa isang malapalasyong bahay kami nakarating, kagaya ng villa ni Luther, napapaligiran din ito ng mga gwardya. Mataas ang gate at marami din ako nakitang mga kasambahay na nagkalat sa buong paligid. Uncle, mabuti naman at dumating ka na. Kakausapin ka daw ni Grandpa. Nakangiting salubong sa amin ni Daniel. Yes, nandito din si Daniel na kumakatingin sa akin ay para bang may gustong sabihin. Hawak ang aking kamay, mabilis akong hinila ni Luther papasok ng bahay. Ni hindi niya man lang pinansin si Daniel, na lihim kong pinagpasalamat. Alam kong aware si Luther kung sino't ano si Daniel sa buhay ko. Bago kami nagkakilala, ang ipinagtataka ko lang bakit parang mainit ang ulo niya sa pamangkin niya. Hindi sila magkasundo. Sa second floor ng bahay kami dumiretso. Huminto sa tapat ng isang silid at kumatok ng 3 beses bago niya. Dahan-dahan na binuksan. Pagkabukas ng pintuan, muli akong hinila ni Luther papasok sa loob kung saan naabutan namin ang 2 matanda. Halatang hinintay nilang pagpasok namin. Lola, good afternoon. Bati ni Luther sa kanila. Isa-isa niya itong nilapitan at tinalikan sa pisngi. Luther, iho, mabuti naman at napadalaw ka. Nakangiting wika ng matandang babae. Kung hindi ako maaring magkamali, nasa 80s na ito. Gayon din naman ang matandang lalaki. May magiliw ng ngiti na nakaguhit sa labi. Kaya naman, hindi ko tuloy malaman ang gagawin ko. Lalapit ba ako sa kanila para magmano bilang tanda ng paggalang or hihintayin ko na lang si Luther na formal akong ipakilala sa kanila. Iho, may kasama ka? Nakangiting tanong ng matandang babae. Muli akong hinawakan ni Luther sa kamay bago nagsalita. Yes, Lola. Meet my fiancé, Priscilla Alexa. Nakangiting pakilala ni Luther. Hindi ko naman maiwasang magulat. Fiancé, wala sa usapan namin to. Bakit ganun? Bakit bigla niya na lang akong ipinapakilala sa lolo at lola niya na fiancé niya? God, ilang nakakagulat pa ba na revelasyon ang pagdadaanan ko para mas maintindihan ko pa ang mga bagay-bagay sa buhay ni Luther. Maliban sa pagiging partner in bed niya, ano pa bang mga bagay or trabaho na gusto niyang ipaako sa akin? Bakit ba walang briefing bago ako sumalang sa isang pangmalakasang pag-acting? Yes, para sa akin isa itong drama sa buhay. Ginagamit ako ni Luther para sa sarili niyang interes at kapakanan. Napansin ko pang nagkatinginan ang 2 matanda bago sabay nang ngumiti. Wow, sa wakas,
Naisipan mo din ipakilala sa amin ng babaeng nagpapatibok ng puso mo, apo. Nakangiti nitong wika. Wala sa sariling napatitig ako kay Luther. At nang samenya siya sa akin na lumapit daw ako sa dalawang matanda, wala na akong nagawa pa kung hindi akong sundin siya. Una akong lumapit sa matandang babae. At akmang magmamano nang bigla na lang siyang tumayo at buong galak na nakipagbeso sa akin. Wala na akong nagawa pa kung hindi akong sumunod sa agos ng buhay. Sunod kong nilapitan ng matandang lalaki. Nagmano lang ako sa kanya at naramdaman ko pa ang pagtapik niya sa aking balikat bago nagsalita. Welcome to our family, Iha. Nararamdaman ko na isa kang mabait na bata at gusto kita para sa apo ko. Nakangiti nitong wika. Wala sa sariling napatingin ako kay Luther na noon ay nakangiti na din. Salamat po. Kinagagalak ko rin po kayong makilala, Sir and Ma'am. Nakangiti kong wika. Isang malakas na pagtawa ang naging sagot ni Lolo ni Luther bago ito nagsalita. Anong Sir and Ma'am? You can call us Lolo and Lola since sooner or later magiging bahagi ka na din ng pamilya namin. Nakangiti nitong sagot sa akin. Wala sa sariling napalingon ako kay Luther at nang tumango ito sa akin, muli ako napaharap sa dalawang matanda. Okay po, Lolo at Lola. Kinagagalak ko po kayong makilala. Nakangiti kong bigkas. Perfect. Gusto namin si Alexa. Alagaan mo siya para sa amin sana. Mabigyan niyo kami ng apo. Sa lalong madaling panahon, nakangiting wika ni Lolo kay Luther. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba. Apo? Apo daw? I don't think so. Hindi ko alam kung kaya ba akong buntisin itong si Luther. Gayong ang papel ko sa buhay nito ay isa lamang parausan. Masasabi ko na mabait naman ang mga lolo at lola nitong si Luther. Magaan ang pakikiharap nila sa akin. Kailan nga ba kayong magpapakasal? Abat, bilis-bilisan nyo na hanggat kaya pa naming tumayo. At nang masaksihan naman namin ang pag-iisang dibdib nyo. Wika pa nga ni Lola. Muli ako napatingin kay Luther. Hindi ko alam kung anong isasagot ko kaya bahala siya. Soon Lola, may mga pina-finalize lang kami at pag-uusapan din namin ni Priscilla ang pagpapakasal sa simbahan. Nakangiting wika ni Luther sabay hawak sa kamay ko. See? Engaged na po kami ni Priscilla. Masyado lang po kasi talaga akong busy. Kaya hindi pa namin napag-uusapan ang schedule ng aming pagpapakasal. Pero kapag mangyari yun, promise po, kayo ang unang makakaalam. Nakangiting wika ni Luther. Parang gusto ko tuloy kilabutan. Paano niya maatim na paasahin ng dalawang matanda? Ngayon, gets ko na kung bakit niya ako binilhan ng mga mamahaling alahas. Gusto niya palang ma-impress sa kanya ang lolo at lola niya. Ang galing niya talaga, ang bilis ng isip niya. Pero bakit ako? Akala ko talaga may fiancé na tong si Luther. Nagsisinungaling ba si Daniel sa akin noong sabihin niya yon? Oh well, wala akong pakialam. Halos isang oras din kami nanatili sa loob ng silid nila lolo at lola. Bago nagpaalam si Luther sa kanila na magpapahinga na muna kami. Nagpahabol kasi ang mga matatanda na kung pwede ay dito na rin kami kumain ng dinner na kaagad naman pinagbigyan ni Luther. Hindi niya talaga siguro mahindian ang lolo at lola niya kaya ganoon. Yun nga lang pagkalabas namin ng silid nila. Sumalubong naman sa paningin ko ang seryosong mukha ng mommy ni Luther na halatang nakaabang dito sa labas ng silid. Seryosong mukha talatang hindi galit. Yes, ang mommy niya. Kilala ko siya dahil minsan ko na siyang nakaharap sa villa. At pinalayas niya nga ako pagkatapos niya akong pagsabihan ng masasakit na salita. Ano ang ginagawa ng babaeng yan dito? Bakit mo siya ipinakilala sa lolo at lola mo? Kaganyan tanong kay Luther. Sa kaba na nararamdaman ko, mahigpit ako napakapit sa braso ni Luther. Gosh, ayan na. Gera na yata to. Kung kanina, mainit ang pagtanggap sa akin ng dalawang matanda, iba yata ang mangyayari dito sa mommy ni Luther. Mukhang mainit talaga. Ang dugo niya sa akin eh.